May mga handaan na mas masarap iwasan kaysa tikman. May mga pagkaing hindi para sa lahat at may mga babala na kahit paulit-ulit mong marinig, huli na kapag naintindihan mo. Ito ang kwento ng handa, isang lechon at isang baryong natutong magsisi. Hindi dahil sa kinain nila, kundi dahil kumain sila. Pasko noon nang imbitahan kami sa handaan sa dulo ng baryo. Bagong lipat lang kami, kaya natuwa kami. May lechon daw, buo, malaki, makintab ang balat. Pero may napansin ako, walang masyadong bata, walang maingay na tawanan, at kahit may handa, parang walang gana ang mga tao. Kain lang, sabi ng may-ari ng bahay. Sayang ang lechon. Pero habang inilalapit nila ang mesa, napansin ko ang isang detalye. Walang ulo ang lechon. Unang kagat ko pa lang, alam kong may mali. Hindi ito lasa ng baboy. Hindi rin panis. Hindi rin hilaw. Parang may pait na parang galit. Sa gilid ko, tahimik ang mga kumakain. Walang nag-uusap. Walang tumitingin sa isa't isa. Isang matandang babae ang bumulong sa akin. Huwag kang magtatagal. Bago pa ako makapagtanong, tinapik siya ng asawa niya at mariing na umiling. Tumayo ako para mag-CR. Habang naglalakad sa likod ng bahay, may narinig akong ungol. Sa likod ng kusina, may hukay. At sa loob ng hukay, mga buto. Hindi hayop, buto ng tao. May nakapaskil na lumang karatula sa pader. Halos mabura na ang tinta. Ang handang ito ay alay. Huwag kainin kung ayaw mong mapabilang. At iyon ang nakasulat sa karatula. Bumalik ako sa mesa. Napansin kong kulang na ang mga tao. Yung kaninang katabi ko, wala na. Yung matandang babae, wala na rin. Tinignan ko ang lechon. Ngayon, may napansin ako. Parang may hugis ng mukha sa balat. Biglang nagsalita ang may-ari ng bahay. Salamat sa pagsalo. Hindi na kami kailangang maghanap pa. Ngumiti siya. Pero ang ngipin niya, parang sa baboy. Tumakbo ako palabas. Habang tumatakbo, naririnig ko ang pagtigil ng mga naiwan. Paglingon ko, wala na ang bahay. Bakanting lote na lang. Parang hindi kailanman may handa. Kinabukasan, may balita sa baryo. May isang pamilya raw ang nawala ng Pasko. Pero walang imbestigasyon. Walang naghanap. Dahil ayon sa matatanda, matagal na namin ginagawa yon para manatiling buo ang baryo ayon sa kanila. Hanggang sa ngayon, kapag may handaan at may lechon, una kong hinahanap ang ulo. At kapag wala, hindi ako kumakain. Dahil may mga handang hindi para sa bisita, kundi para sa kapalit. At kung sakaling imbitahan ka sa isang handa, tandaan mo ito. Hindi lahat ng lechon ay baboy. Akala ko ligtas na ako. Pero kinagabihan, habang naghuhugas ako ng kamay sa banyo, napansin ko, may buhok sa pagitan ng mga ngipin ko. Hindi akin, hindi rin kay misis. Mahaba, makapal, parang buhok ng baboy, pero masyadong itim. Kinabukasan, ayaw ko nang kumain. Lahat ng pagkain may kakaibang amoy. Pero tuwing dadaan ako sa palengke,
at may nakita akong lechon. Laway na laway ako. Isang gabi, nagising si Mrs. sa tunog ng pagmuya. Nasa kusina raw ako. Walang ilaw. May hawak na kutsilyo. "Anong kinakain mo?" tanong niya. Hindi raw ako sumagot. Ngumiti lang ako. Pagharap ko sa salamin kinabukasan, napansin ko, lumalaki ang panga ko. Mas matulis ang ngipin. Mas makapal ang balat ng liig. At sa likod ko, may marka. Parang inukit sa laman. "Salamat sa pagsalo." Bigla kong naalala ang sinabi ng matandang babae. "Huwag kang magtatagal." Ngayon, alam ko na, hindi pala sapat ang huwag kumain. Kapag nakatikim ka na, tapos ka na. Ikaw ang susunod na maghahanda. Ikaw na ang susunod na mag-iimbita. Kung sakaling makarinig ka ng imbitasyon mula sa isang bahay na hindi mo maalala, may handa, may lechon, at masyadong mababait ang may-ari. Huwag mong tanungin kung saan galing ang baboy. Dahil kapag tinanong mo, baka maalaala ka nila. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mesa, ang lechon, at ang mga mukha ng taong ngumunguya pero hindi kumikilos ang mata. Parang 3:00 ng madaling araw, may kumatok sa pinto. 3 beses, mabagal, parang may oras. Pagbukas ko ng pinto, wala akong nakita. Pero sa sahig, may iniwang bilao, may takip. Alam kong hindi ko dapat buksan, pero amoy lechon, may init pa. Sa ibabaw ng takip, may nakasulat gamit ang uling, "Ikaw na ang maghahanda." Nang buksan ko ang bilao, napasigaw ako. Hindi ito buong lechon. Ito ay ulo ng baboy. Ngunit pamilyar ang mukha. Mga mata, ngipin, pilantik ng labi. Ito ay mukha ko. Tumakbo ako sa salamin. Hawak ang mukha ko. Buong buo pa. Tao pa rin naman ako. Pero sa likod ko, sa loob ng salamin, may iba. Isang bersyon ko na nakangiti ng malapad. May hawak na kutsilyo at may suot na apron. Sa apron, nakaborda. Handa na. Biglang bumalik ang alaala na pilit kong tinatabunan. Hindi pala ako bisita. Ako ang unang pumayag. Noong unang Pasko, ako ang nagsabing, "Okay lang, basta may makain." Kinabukasan, may handaan sa bahay namin. Hindi ko maalala kung sino ang nag-imbita. Pero kompleto ang mesa. May lechon, may bisita. Tahimik silang kumakain. Isa sa kanila ang tumingin sa akin at nagtanong, "Masarap po ba?" Ngumiti ako. At saka nasabi ko, nang hindi ko namamalayan, "Kain lang, sayang ang lechon." Kung nakikinig ka na ito ngayon at may naririnig kang mahinang katok sa pinto, huwag kang lalabas. At kung may naaamoy kang lechon, kahit wala kang niluluto, huli na. Dahil ang handang ito ay para sa bisita. Ito ay para sa susunod.